Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito para sa kaalaman ng iba, si Secretary of State Mike Pompeo nagsalita nga po sa sa saan ba ito? Sa Vietnam yata sa Regional Asian Summit hindi tama, sa isang Regional Asian Summit meron siyang sinabi, don't just speak up. Hinihimok niya ang mga bansa sa Southeast Asia. Saan pa susunod yung mga bansang yan? Diba? Hindi sa Amerika, sapagkat lahat yan kita niyo yung sa Papua New Guinea. Alam ba ninyo? Ang Papua New Guinea, mahirap na bansa. Tinutulungan ng Australia yan. Umutang din sa kwan yan sa China yan Alam ba ninyo, ginawa ng Papua New Guinea? Dahil sa inagrabyado sila. Katulad ng ginagawa ngayon sa Pilipinas. Mga kaibigan, meron bang pakikitungo na ganun? Inaagrabyado mo yung bansa na sinasabi mo, kaibigan mo. Pagkatapos puro sa'yo lahat ang pakinabang. Dinidiktahan mo ang ekonomiya nila. At kinokontrol mo ang ekonomiya ng mga bansa. Ano ginawa ng Papua New Guinea? Sinwindel na sila. Ayaw na silang bayaran. Alam nyo ang dahilan? Yung kanilang national security. Ginagamit na ng China yung kanilang mga itinayong negosyo katulad ng Huawei. Communication yan para labagin ang national security ng Papua New Guinea. Para mawalan sila ng laban. Katulad ng ginagawa ngayon na pinapayagan ng ating gobyerno. Sipin ninyo yan. Ito. Sabi ni Pompeo, it was time for Southeast Asian governments to reconsider their own relationship with firms working in the sea. Ito yung tinutukoy nilang mga kumpanya na ginamit ding kumpanya ng China sa pagtatayo nila ng artificial island. Tinambakan yung mga teritoryo natin at tinayuan ng mga facilities. Ito pa nga si Lorenzana nagsasabi, nandyan na yung mga armas nila. Para saan yan? Ipinapahamak tayo. Imbes na dun sa mainland China, nakalagay ang mga missile nila para makipaggera man ng Amerika sa kanila, hindi tayo masasali. Hindi. Dito dinadala ng China ang gera sa Pilipinas. Mga kaibigan, para dito tayo ang gaganap ng mamamatay sa gera ng China. Nanililikhang gera ng China. Mga kaibigan, sabi niya ni Pompeo, dapat daw i-reconsidera yung relasyon dito sa mga kumpanya na yan na nagtatambak dyan sa dagat. Katulad dito sa Pilipinas, di ba dagat yan? Yung coastal natin na kinokontrol na ng mga inche, kasabwat itong mga opisyal, DENR. Naturingan, nakaupo dyan, retired AFP.
Ha? Mga kaibigan, si Simato. Oh, ginagamit niya yung masisiba sa pera. Natauhan niya sa pagpapayaman nila. Ha? Nang walang pagpapahalaga. Walang, ika nga ano ba tawag doon? Yung walang pakialam. Ha? Kung ano ang kahit mapahamak ang bansa at ang mamamayan, importante magkapera sila. Oh, ang sabi ni Pompeo, don't just speak up. Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kailangan nating mga mamamayan na tayo ang gumanap ng papel. Ha? Na magsalita tayo laban sa China, manindigan tayong mga Pilipino laban sa ginagawang paglapastangan sa ating kasarinlan, mga kaibigan, sa ating soberenya ng China. Ang sabi ni Pompeo, don't just speak up, but act. Huwag kayong magsalita lang. Kung hindi, kumilos kayo. Yan ang panawagan ni Pompeo sa 10 foreign ministers ng Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, sa ginanap na online summit. Online pala ito. Kumbaga, teleconference. Reconsider business dealings with the very state-owned companies that bully ASEAN. I-reconsider ninyo ang negosyo. Diyan sa mga state-owned companies. Ibig sabihin, pag-aari ng gobyerno ng mga kumpanya yan. Lahat ng kumpanya ng China, kumpanya ng gobyerno nila eh. Kontrolado lahat ng gobyerno. Na mga nambubuli sa ASEAN coastal states in the South China Sea. Sipin ninyo, di ba ganyan na sinasabi natin? Don't let the Chinese Communist Party walk over us and our people. Huwag tayong pumayag na itong komunistang inchik. Tapakan tayo at ang ating mga mamamayan. Mga kaibigan, sabi naman ng foreign minister ng ni foreign minister Pham Binh Minh ng Vietnam, this has eroded trust and confidence, increased tension, and undermined peace. Yan itong ginagawa ng China ay sumisira o nagpapaguho sa tiwala at kumpiyansa at nagpapalala ng tensyon na minamaliit ang kapayapaan, seguridad at ang rule of law in the region. Sabi ko sa inyo yung rule of law, doon tayo lagi. Huwag tayong lilihis doon. Walang masama na maniwala ka kung kanino. Pero pagdating sa national interest, pag sinabi mong national interest, kasama ang national security, lahat, ano tawag mo dyan? Yun ang rule of law. Katulad halimbawa sa pinag-aagawan teritoryo, atin yan. As far as the law is concerned, base sa UNCLOS decision na pabor sa atin, kinikilala
ng Amerika at ng mga kaalyadong bansa, itong mga Southeast Asian countries na ito, kinikilala nila, European countries, yung desisyon na yan. Kaya tayong mga Pilipino na lang ang pag-asa ng ating bansa, ng ating mga anak, ng ating mga susunod na henerasyon. Hindi lang tayo dapat magsalita. Ha? Mga kaibigan, yun ang sabi ni Pompeo. Yun ang sinasabi natin, di ba? Iparating natin. Paano mo ipararating ang malakas na mensahe? Huwag tayong umasa dyan sa mga nagrararally labang kay Pemberton. Pero sa China, ayaw mag-rally niyan. Paano? Komunista rin eh. Mga kaibigan eh. Oh. Ang ideology nila eh, communist din eh. Oh. Ayaw daw nila ng diktadorya. Ano ba tawag mo sa China? Di ba dictatorship yun? Komunism eh. Kaya doon hindi malaya ang media ron. Ultimo mga reliyon doon, sinusunog. Yung ginawa sa Mongolia. Sa China mismo, merong isang lugar. Xinjiang ba yun? Ang mga nakatira doon, mga isang sekta ng Muslim. Inuunti-unti na sila. Nire-restrict na sila. Lahat sila naka-CCTV. Ha? Hindi na sila makakilos doon. Ipinagbabawal na ang relihiyon nila. Sipin ninyo yan, ha? Mapa-Kristiyano, mapa-Muslim, pinagbabawal sa China yan. Komunista yan. Sabi ko nga sa inyo, ang komunista, walang Diyos yan. Oh. Bawal sa kanila yan. Ang tawag nila sa relihiyon, lason. Mga kaibigan. Oh. Kaya, yun lang ang pag-asa. Tayo na mismong mga mamamayan na lang. Dahil wala na. Umaamin na ang gobyerno. Ultimong itong mga taga-National Defense, Armed Forces of the Philippines, sa halip na hindi sila sumunod sa illegal na pinag-uutos sa kanila sapagkat taliwas sa kanilang sinumpaang tungkulin. Yung pinagagawa sa kanila, huwag kayong makialam dyan sa isipin mo yun. Parang sinabi, huwag mo ipagtanggol yung bansa mo. Ikaw pa may kasalanan pag nagtanggol ka sa bansa mo. Isipin mo yun, mga kaibigan. Oh. You know, ang pinaka magagawa na lang nating mga mamamayang Pilipino para sa ating bansa. Ngayon na pa kailaman yung Pemberton, rule of law yan eh. Husgado na yun. Yung nagpalaya kay Pemberton, yun din yung humatol sa kanya eh. Ay dumating na rin sa punto eh. May batas, GCTA. Oh. Bakit hindi nyo ipaglaban na kasi sinasabi nga, karaniwan na nating talagang daing yan, tayong lahat. Bakit ang batas nagagawa lamang na ipagkakaloob lamang ang pribileyo sa batas? Kapag ka ikaw mayaman, mahirap, paano? Itong mga lumalaban sa kaapihan, mali ang approach nila eh. Naghahanap lang sila ng ganong issue na magagamit. Kung talagang ayaw mong mangyari yun, di ba? Tumbukin mo. Katulad ng minumungkahi natin kagabi. Ayaw mo nang mangyari ang ganyan. Gusto mo makinabang din. Sa pribileyo ng batas ang mga maliliit na preso na walang kakayahang
makapagbayad ng mahuhusay na abogado at walang kakayang maipagtanggol ang kanilang sarili, tumbukin mo yung tama. Ano yung tama? Abay, maghain din kayo ng petisyon, hindi lamang laban sa kung ano-ano, kundi para ang Supreme Court ay magpalabas ng mahigpit na kautusan sa mga hukuman na kapag ang isang bilanggo bago mahatulan, kinakailangan yung judge mismo i-require na yung BJMP at sino-sino pa, ang PAW, mga government official, na kanilang bago igawa ng desisyon ng isang kaso ang pagbaba ng hatol sa isang kaso, kinakailangan kumpleto ang datos kung kailan nakulong ang isang preso upang pakinabangan niya yung nilikhang batas na GCTA, isang pribileyo para mapagaang ang sintensya sa lahat ng mga preso. Huwag kayong mamimili. Ang hirap ginagalit lang minsan yung tao. Pag mayaman, ayaw naman nilang makinabang. Di ba? Parang sa Amerika, yung issue na racial discrimination. Sa totoo lang, yung mga itim ngayon, yan ang numero unong nagdi-discriminate Yan ang unang-unang lumalabag dun Yan, wag mo lang di makatalo yan, sasabihin racist ka Di ba? Yun ang sandata nilang ginagamit kasi pag tinawag silang black, racist ka raw. Pag tinawag mong white yung puti, hindi racist yun. Anong klaseng batas yun? Anong klaseng pagkaintindi sa batas? Mali mga kaibigan paano kung akusahan ka ng racist ka kahit na hindi ka naman racist? Mga kaibigan, di ba? Di talo ka na. Dudumugin ka na. Ano tawag doon? Mabrul. Mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Binawi na ho yung frequency Yung frequency, yung dial sa radio ng ABS-CBN. Wala na, pati yung TV. May frequency yan Yung channel, yun ang frequency. Yung dial sa radio. Kaya, wala na ho. Ang mangyayari ngayon yan, katulad ng sinabi natin noon, talagang sa ayaw at sa gusto, di ba nag-i-hearing pa lang sa Kongreso, ano sabi natin, itong ABS-CBN, mag-walk out na kayo dyan. Di ba? Wala na kayong kapanapanalo. Hindi dahil sa sa hindi kayo qualified na magkaroon ng prangkisa. Kung hindi, ipagkakaitalaga sa inyo Hindi na sila titingin sa requirements Gagamitan ka na ng ibang issue na wala sa issue ng prangkisa o sa batas ng prangkisa. Doon kanila dadalihin para i-deny ka. Political. Di ba? Political ang ginamit nila na issue. Palibasa, mga politiko
Hindi nga masama ang politika, pero masasama naman itong mga politiko. Kaya, sumasama ang connotation ng salitang politika. Ngayon, ang sabi, ang pagkakabawi sa frequency, ito'y nagbubukas ngayon ng pintuan sa gobyerno para ipasubasta sa bagong negosyante. Sino yun? Si Dennis Uy o si Villar? Mga kaibigan. Di ba? Naturalmente, sa inchik yan. Di ba? Pwede na ngayong ibenta ulit ng gobyerno, ibig sabihin, iyong frequency sa iba. Kunyari, isusubasta. Pero luto na yan. Ang balita nga natin talaga, yung kay Dennis Uy din. Mga kaibigan. Kasi yan ang ginagamit, yan ang sugo ng China ngayon dito sa Pilipinas some officials have indicated for the state to use them supposedly to air government. May government station wala ngang nanonood dyan Katunayan sabi ni Andanar, ang paniwala ni Andanar, ito'y nananaginip ng Technicolor Ang sabi niya, ngayong nagsara na raw ang ABS-CBN, may pag-asa na makipagkompetensya itong network. Kailangan pala ibig sabihin para sila mag-rating. Walang rating to Sabi ko nga sa inyo, sino maniniwala sa inyo? Unang-una, mga gago kayo dyan sa PCOO, di ba? Paano kayong paniniwalaan? Sige nga, anong magic ang gagawin mo dyan? Kahit 2 na lang ang channel, wala pa rin manonood sa inyo. At pag ginawa nyong 1 na lang ang channel, PTV4 na lang, wala na. Wala na mag-aaksaya ng panahong manood ng free TV. Wala na. Pasaran nyo, subukan mo kung may manonood sa Channel 4. Itira mo na lang yung Channel 4. Wala manonood yan. Mga kaibigan, nananaginip ng ito si Andanar, akala mo kung sinong technocrat. Akala mo kasi, nakapag-broadcast lang ng ilang taon, mga kaibigan, akala niya alam niya na yung pamamalakad sa broadcast industry. Ang laki-laki ng budget niyan. Puro wala namang napapala ang gobyerno dyan. Pasweldo lang ng pasweldo. Yan ang dapat ninyong ibenta. Di ba? Kasi nasasayang lang ang pera ng gobyerno sa pagpapasweldo. Pati mga radio station ng gobyerno. Gaano kalakas ang corruption dyan? Bureau of Broadcast. Di ba kamakailan, pinara ng COA, sinita, doon sa paglamon, milyon-milyon, lamon, meeting daw. Baka kasama meeting. Di ba? Meeting, mga gago, lamon. Hayop kayo, milyon kayo kung lumamon. Di ba? Mga walang hiya. Yung pera ng ASEAN, 700 million yata yun less than 1 billion Nawala yun Naipaliwanag ba? Report ng COA yan Nagtataka nga tayo Paiimbestigahan daw ng Senado, nawala rin. Mga kaibigan, etong Manila Bay, bakit hindi nagpapaimbestiga Senado, Aber? Ano yan? Tumimbre na ba? Tumimbre ba si Ahan Chen? Tsaka si Simato?
Kaya wala tayong naririnig na balak magpaimbestiga ang Senado. Hindi lang balak, dapat patawag na kayo ng investigasyon, di ba? Pero asan? Meron ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Tignan ninyo itong isang balita na isang teenager ang isinugod sa ospital sa Thailand dito eh. Pagkatapos na siya pagkatapos na ang isang 4 na piye 4-foot python. Yung python, di ba sawayan? Ay kinagat yung pumputotoy niya. Habang siya ay nasa CR. Umiihi. Nito lamang, September 8. Ang pangalan nitong bata, 18 years old eh. Shirapop Musukarat. Siya po ay tinuka ng ahas. At sa kanilang bahay, sa Thailand, sa Nonthaburi, Thailand. Nag-viral po ito as per viral press via The Sun the next day. Una raw, nakaramdam siya ng sakit at mabilis niyang tinignan, yumuko siya. Pagyuko niya, nakita niya yung panga ng sawa na nakakagat doon sa kanyang putotoy, sa dulo ng kanyang putotoy. Pagkatapos sabi niya, ayun, maraming dugo. Maliit lang yung ahas. Pero ang kagat nito masyadong malakas. Sabing ganon, mga kaibigan. Ngayon, sumigaw daw siya ng pumalahaw siya, mga kaibigan. Habang siya'y tumatayo, at yung ahas hindi bumibitaw, doon sa kanyang putotoy. At sinara niya ng malakas yung pinto, para sakali maipit yung sawa. Mga kaibigan, pagkatapos daw na pagkatapos bitiwan nung sawa yung putotoy ni Muskarat, bumalik yung gumapang pabalik yung sawa doon sa inodoro. Kasunod nung insidente, dumating yung emergency personnel ng ospital para gamutin yung sugat nung teenager na natamo sa kanyang putotoy. At tapos tinahi yung sugat at yun, in-sterilize, nilanggas, mga kaibigan, ng antibiotic. Parang bagong tuli, nilanggas. Nalaman ng nanay niya na yung sawa hindi naman makamandag. Di ba? Sabi ng doktor, daw sa kanya, sabi nitong teenager, sabi ng doktor sa kanya, magagamit niya na ulit na parang normal yung kanyang putotoy. Ilang araw lang magagamit niya na ulit. Yung kanyang nanay naman napansin
sabi ng nanay niya na siguro sa susunod mag-iingat na yung kanyang anak tuwing gagamit siya ng toilet, ng CR. Samantala, yun daw mga authorities ay nagawa nilang maalis yung sawa doon sa toilet. At pagkatapos pinakawalan. Kasi bawal sa kanila yung Alam mo yung mga Thai, ultimong langgam, di bawal patayin dun Kaya lang dito po sa balitang ito, naalala ko yung kwento, nangyari na rin yan doon sa dalawang magkaibigan. Di ba, sa may mga talahib, pagka masukal na ganyan may mga ahas-ahas dyan di ba? Yung isa doon sa dalawang naglalakad sila napadaan sila sa masukal. Gabi pa naman, gabi. Di napaihi yung isa. Sabi nung isa, hihi muna ako. Pag-ihi niya ngayon, biglang natuka ngayon siya ng ahas. Doon sa putotoy din. Tinuka ng ahas. Napasigaw siya. Narinig nung kasama niya, sabi, ba't ka sumigaw? Nako, natuka ako niya ng ahas. Saan? Dito niya sa putotoy Nako, sabing gano'n. Wala pa naman tayo masasakyan dito. Paano kitang dadalhin sa ospital? Baka may kamandag yung ahas. Di, mabuti na lang, may cellphone ako. Teka, tawagan ko yung kaibigan kong doktor. Tinawagan niya ngayon. Sandali lang tatawagan ko. Sabi niya, Dok, ano ba kailangan? Kasi itong kasama ko, kaibigan ko, natuka ng ahas Ganun ba? Kailangan madala mo kaagad yan dito sa ospital para magamot natin. Kung hindi, mamamatayan. Noong paraan para, wala pa kami masakyan dito. Hindi kami agad makararating dyan. Para ang immediate na kuwan mo dyan, na first aid mo dyan, sipsipin mo kung saan yung natuka siya ng ahas. Ganun ba? Sige Dok. Dinatay na. Pagbalik niya sa kaibigan niya, tinanong siya nung kaibigan niya, pare, nakausap mo ba si Dok? Sabing ganun. Nakausap ko. Ano sabi? Sabi, mamamatay ka na raw. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Wala nga naman sip-sipin niya yun. Mamatay ka na raw. Bueno, mga kaibigan, tayo'y babati-bati muna. May nagdiriwang ng kanilang kaarawan ba ngayon? Wala? Meron. Birthday ngayon ng katropa natin sa Los Angeles, na si Jerry Lim. 58 birthday ngayon ni Jerry Lim. Birthday rin na may bahay ko ngayon Di ba? Binati natin kagabi, pero ngayon ang birthday nila. G-G. September 10. Hindi September, Pemberton, September 10. Septemberton. Birthday ni Jerry Lim ng Los Angeles, California. At dahil birthday niya, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka, at abutin mo pa sana ang maraming kaarawan.
Tayo po ay magbabasa-basa. Wala yung isang cellphone, nandun, no? Pakikuha mo nga dun sa cabinet natin. At magbasa rin tayo dyan. Batiin natin itong mga katropa nating nanonood po ngayon at nakikinig sa atin. Bukas ko na siguro matatalakay yung kay Vivian Velez. Alam niyo si Vivian Velez pala, yan pala ang Director General ngayon ng Film Academy of the Philippines. Sa anong dahilan at nalagay siya dyan, anong credential, yun na lang ang bahala na sila ron. Pero kung maka-stay ito, akala mo si Susan Roses eh. Akala mo ang pagiging artista niya, naging Amalia Puentes, di ba? Mga kaibigan, lamang ka lang ng konti kay Mocha eh, di ba? Yun din naman ang papel mo eh. Dapat kayo yung itong sila Mocha, si Vivian Velez, dapat ito ang mga ang mga kasuhan sa anti-terror law. Kasi nagbo-bomba eh. Mga kaibigan, buti sana kung sariwa pa eh. Mga kaibigan, mga na to, panis na to eh, kumbaga sa pagkain eh. Ala na, taba-taba ni Vivian Velez, nakita nyo, matanda na, mataba pa. Ay, kalain ninyo yung pinalitan niya, si pala yun, si Leo Martinez. Comedian, actor, director, Leo Martinez. Akalain ninyo, nag-retire pala, kaya pumalit si Vivian Velez dahil nagretiro sa Film Academy of the Philippines si Leo Martinez. Ngayon, may retirement pay siya. May gitsang milyon yata. No? Kalahati, nakuha na. Naibayad na sa kanya. Yung kalahati, hindi niya nakukuha hanggang ngayon. Alam niyo kung bakit? Hinold down nitong si Vivian Velez. Hindi ko pa nabasang buo yung istorya, pero yun ang pinakalundo, hinold. Sa kung ano-anong ibang dahilan, bukas na natin siguro mababanggit yan, hindi pinayagan, ma-release. Sapagkat kailangan daw yung inaalaga, ang kala mo red flag daw eh. Ni red flag daw ni Vivian Velez, yung pera. Kala mo, daming nalalaman nito. Mga kaibigan, nakasagap lang sa panonood sa social media, mga kaibigan eh. Sipin ninyo, dami nang alam kagad. Director General. Di ba? Mga kaibigan. Lalong di na makikinig sa atin yan. Dati nanonood pa yan eh. Yun pala, siya naman, dinobli-dobli, 3 doble yata ginawa sa sweldo nila, mga kaibigan. At kumuha pa ng parang advisor, na malaki rin ang sweldo, mga kaibigan. Ba't ka nagpapa-advise? Gaano ka-importante ba yan? At hindi pa yun. Kumuha ng maluhong opisina. Hindi kumuha kung saan siya nag-opisina. Kumuha ng ibang lugar na magara. Magbebenta lang naman ng bibingka yan mga kaibigan. Magpapabilib lang sa mga may pera yan Di ba? Mamahali na naman ako Kasi may pwesto ko Wala na Di ba? Wala naman akong pelikula pero may pwesto ko. Yan. Yan ang style ng mga bulok Yung mga bilasa. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Ayan po, Ang mga katropa natin, Arlene
Tanyedo Barrias at Mon Barrias sa Amsterdam. Salamat sa inyong mag-asawa sa ipinadala ninyong naihanda namin tuloy kanina. Wala naman kaming balak maghanda. Pero nairaos ang birthday dahil kay Arlene at kay Mon. Nasurpresa tayo. At sa Italy naman ang ating katropa doon si Joel Diaz at Carolina Luge. Yan. Sa Tokyo, Japan, si Jorge Beichong. At mga katropa natin dito, Kaani, Flormata Saludes, Kaenyang Mina. Sa Guam, andun po si Jung Gases, vocalist ng dating Abracadabra. Sa Guam din po si Walden Kihan Berry at ang kanyang pamilya na pawang musician. Si Jun Di Valencia, mahusay na singer, actor. Salamat sa kanta na inihandog mo sa ating may bahay. Nakalimutan ko, dapat pala yun ang pinatugtog natin, di ba? Alam, may signature tayo rito eh. Ngayon, si Susana de los Santos, Rosita DC, ano ba? Carol Torres Brihiño, Carmela Torres Balcos, Kaenyang Mina, Kaani, Flormata Saludes. Sa Chicago si Mirna Guillermo at nasa Florida naman si Roxanne Rankin. Si Mickey Latorre ng Osaka, Japan. Binabati natin Los Unidos Juventus ng Canada. Si Bel La. Si Hubert Ivan Pang. Jermaine Isidro Aguila at Maricel Herrera ng Taguig, Alberto Puno, Marisa Martinez, Cindy Hobellar ng Paris, France, Sergio Gerulaga, Brenda Espeleta, Leonida Tolentino, Jomar Apolinar, Shera Charlie de Guzman. Ano to? Sandali mahirap magbasa rito eh. Yun, sakop na raw talaga tayo ng China. High treason ang tawag dyan. Sama mo na betrayal of public trust. Japan, Australia, United Kingdom, United States, Malaysia, Brunei at marami pang ibang bansa ang gigil na sa China. Pinahamak tayo ni Presidente Duterte, sabi niya. Yun na nga sabi, kupal yan, hindi epal, may court decision na nagpardon pa. Hindi ako, tingin ko ron, di naman yung bakuna Mahilig lang talaga sa bakuna si Roku Nambabakuna ka. Sabi ko nga, di ba? Sumausaw para mangagaw ng karangalan, credit grabbing. Para siya ang bida, di ba? Bako na ganun yan. Mahilig sa pelikula yan Mahilig mag-artista. Kita mo, maraming nilagay na artista. Kaya yung pinaglalagay niyang artista pang stage show Si Arnel Ignacio. Lintikan saklob niya sa ulo, no? Mga kaibigan. Zitaku Ador Russell, Junior Dal ng California, Jermaine Isidro Aguila. Binabati rin natin si Maricel Herrera ng Taguig. Birthday din pala niya ngayon. Happy birthday kay Maricel Herrera ng Taguig.
si June de Los Angeles, si Alexian Saint Alexius, Cyril Belen, TC Cuevas, Eric Rosero, Ernesto Miranda, Leonor Roy, si Roy Japantora, na binabati natin sa Japan, Ichad Abaya, si Ricky Eugenio, si Edwin Suarez, CJ Garado, Jeffrey Melgarejo, ang kaibigan natin, singer-songwriter Charlie Fry, Ramon Santos, Rebecca Agdigos, Victor Ramos, Osias Catalan, Olvido, ng Shinjuku, Tokyo. Ayun, taga Shinjuku ka pala. Shinjuku Sodachi, ha? Ronel Dosdos, Linda Malabanan, Joport Embate, Oscar De Jesus ng California, ng Los Angeles, ha? Nestor Sebastian, Dani Armintia Ararao II, Henry De La Luna, Luningning Mabasa Barawid, Eden Katindig Kiocho, Leia Abaro Leoncio, Jocelyn Gaspar, Raquel Meneses, Victor Dalit, ang kaibigan natin si Hector Punasier, si Joel Cruz at Lourdes Cruz ng San Diego, California, si Tess Postorioso, Peter Lee, and Ricardo Puso Socorro. Si Kajun, binabati natin, Kajun Mariano, isang dating sikat na aktor. Si Noli Jacinto, si Gina Kiyoge, mga kaibigan, Rogelio Alfonso, Josepina Rivera Tortuna, Eric Partosa, Giovanni Ramos, Wilma Aquino ng Batasan Hills, Quezon City, Artworks, Anacleto Revilla, Marisa Martinez, si Oldies But Goodies, Nathan A. Alvarez, Thomas McMahon, Rolly Hernandez ng Maynila, Criselda Banyadera, Mary Louise DM de la Merced, yan ang kanyang pamilya, si Eddie Rodriguez, Napoleon Gasga Pollero, Elsa Ceril, si Elsa, buti na lang, mabait si Elsa sa atin, hindi masama maningil yan si Elsa. Mga kaibigan, si Elsa kailan ba natin to kakilala? Ang tagal na panahon pa ni Marcos nandun pa kami sa DCMA, magkakasama niyan, si Elsa, si CJ Garado, Oswald Cortez Santos Jr., ganun na kami katagal, sipin ninyo yun. Marcos pa presidente noon, mga 82, ganun. Nagsisimula tayo sa radio. Si Marie Chris Paghunasan, si Felin Tag Reyes, Eduardo Garcia Ochoa, Reggie Marquez, J.R. Madrigal, Delia Relato from Singapore, Ricky Valero, basketball player, si Belen Villena, ang idol natin, PBA legend, si Ricky Relosa, binabati po natin, si
Canoel Binoya, si Manuel Labasa, si Rolly Garcia, hindi yata nanonood si Direktor. William Serrano, Marlin Alcomendras, Joven, Nick Ignacio Wilfredo Soriano. Musta na kaya si Soriano? Si Kuyukot, mga kaibigan. Ano niyo si Kuyukot natatawa ko riyan mga kaibigan ang galing kumanta niyan Ito, pakinggan nyo Pina Valencia, Estela Suarez nagbuburles, si Pepsi Paloma, at si Rosana naglilislis, si Kirina Landipa, hubot-hubad nagbobomba. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno. Mga kaibigan, wala naman po tayong oras. Bakit ito'y Diyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Tayo po ay magbabalik bukas sa ganap na alas 10 ng gabi. Hanggang alas 11 ng gabi mapapakinggan tayo sa Radio DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. pantay-pantay? Samantala ang ating pong live streaming nagsisimula po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Bayan ko, dito'y makikilala. Ito po si Percy Lapid. Kaibigan, nagmamahal sa'yo. Maraming salamat at magandang yumaga! Martin Andanar! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan